Guys, update po tayo kay Tatay Digong. Grabe po yung mga ipinapaabot sa atin, no? Para panatag po daw sila. Gusto po daw nilang marinig sa mga duwende. Kung totoo po ba talaga na nasa delikado pong kalagayan si Tatay Digong. Dahil maraming po nga nagpaabot at marami po nga nakapanood sa iba na si Tatay Digong unti-unti nga nilalason po daw doon sa ICC. Nako po, ito po yung nakakatakot naman po ito. Sa totoo lang, hindi po tayo pwedeng magkampante dahil po maraming taong mayayaman na gusto pong mawala sa politiko ang mga Duterte. Kaya ito lang yung paliwanag ko, ha. Hindi ko lang po pataason kay basin og masipyat ta. Dagan pong maghabol sa atin na magagalit. Itatanong natin si kaibigan kasi nandito si kaibigan Linyo. Gusto ko pong maipaabot sa inyo yung ipinapaabot ng subscriber natin. Marami pong nakapanood nito. Gusto po daw nilang itanong sa inyo kung totoo bang nasa delikado po ang kalagayan ni Tatay Digong doon sa ICC. Kasi po mayroon nagpaabot na unti-unti daw itong nilalason. Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, delikado po ito na ipaabot natin sa social media. Pero ito po ang masabi ng ating kaibigan. Grabe guys, no? Yung nag-comment sa atin at saka yung nag-chat, yung nagpaabot sa atin, no? Marami din po sila guys. Tutugunan ko, buti na lang naisipan ko ito na itanong at naitanong ninyo. Sa totoo lang, si Tatay Digong matanda na po siya, tapos kailangan din talaga niyang mag-ingat doon. Hindi po natin alam ang mga plano ng mga tao kasi ang pera guys pwedeng makagawa ng mga karumal-dumal ng mga gawain po ng dyablo. Pwedeng matukso sa pera para lang magawa ang krimen. Ang sa amin lang po, ito din po ang sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang guys, hindi dapat magkampante si Tatay Digong doon sa ICC. Kasi hindi natin alam, baka mayroong mga bumibisita doon na may mga masamang galit, may masamang plano. Kaya sa lahat po ng nagpaabot nito, kung sino man po yung napanooran po ninyo na matapang nagpaabot nito, na ito ay actual po niya na napanood at pinasa pa sa atin ng link, saludo po ako sa inyo. Oo, sa tama si kaibigan, pasalamatan din po natin yan guys, dahil po para naman ay may mga tao ba na makaalanganin ba, mag-alanganin kung mayroon man talagang gagawa po ng kasamaan. Basta sinabi na ating kaibigan, nakita ni kaibigan dito guys, no? Wala naman pong ginawang masama. Ngunit hindi lang talaga magkampante, lalo na ay malapit na si tatay makakauwi. Yun po ang aming maipaabot ngayon. Hindi ko na lang dugtungan pa kung ano man po. Basta itatanong ko lang kay kaibigan. Oo nga, basta ang sinabi ng ating kaibigan ngayon, si Tatay Digong, kailangan natin tulungan, ipanalangin na sana mapatawad sa kanyang mga kasalanan at saka bigyan siya ng mahaba na buhay, malusog na pangangatawa at makakabalik siya dito na ligtas. Basta sana marinig po ng mga anak niya na hindi talaga pwedeng magkampante si Tatay Digong doon. Alam po ninyo na ang kalaban ninyo ay makapangyarihan din, mapira, at maraming gustong nagplano na mawala kayo sa politiko. Walang iba pong pinakamalakas na politiko sa pagkapresidente dito sa Pilipinas kundi ang mga Duterte lang guys. Sila ang mga matitigas na matatalo, no? Hindi talaga. Oo, tama si kaibigan. Ang mga Duterte tatak na talaga sa puso ng mga tao. Kung meron mang nagagalit, iilan lang kung ikumpara mo sa mga taong tunay nagmamahal sa kanila. Kaya
Hindi dapat kayo magkapanti doon, Tatay Digong, sabi ng ating kaibigan. Kailangan ninyong maging alerto. Kung may mga pagkain man na inihanda, titingnan po ninyong maigi kung ano po ba ang mga itsura dyan o lasa. Mas maganda kung may pusa, ipasubukan lang po, pa-try sa pusa para may safety kayo, kasi marami nag-alala, lalo na ay may nagpaabot. Hanggang dito lang mga kaibigan ha. Salamat po ninyo.